Sir, good afternoon po. Yesterday, sir, I understand na nasagot na po ni Sir John Resoljangco yung about sa issues, sa party issue kay Pastor Kibuloy. Nasagot na before, sir, na if magkaroon ng issue sa party, he could run as independent. Then, if mali nga yung nalagay niya sa kanyang COC na party is pwede siyang makasawa ng oath ng perjury because under oath po yung pag-file, sir, no? Despite yung mga issue na yun, sir, may we have a categorical answer, sir. Despite that issue, sir, makakatakbo pa din po siya. Sa meantime, lahat ng mga nag-file ng candidacies ay pwede hindi makatakbo o pwede makatakbo. Wala muna tayong sasabihin sapagkat depende yan dun sa binanggit ko, nuisance ba siya? Perpetually disqualified to hold public office ba siya? Meron bang ground ng disqualification na na-file sa kanya? And number 4, meron bang petition to deny due course and or cancel candidacy na na-file sa kanya? Yan lang naman po ang pwede maging basihan upang ang candidacy ng isang tao ay tanggalin o hindi pagbigyan. So, ayoko po muna sabihin dahil napaka-premature at this point. Kung ang problema lang naman ay CONA, I doubt po preliminarily kung yan ay magiging basihan ng pagka-cancel ng candidacy. Sapagkat parang ikinasal din po yan. Yung ikinakasal, naniniwala kayo nagkasal sa inyo ay merong authority to solemnize marriage. Yung pala wala. Hindi naman para tunay na pare. Hindi naman para tunay na ministro. Nagkasal sa inyo. Ang paniniwala nyo ay tunay sila. Ang sabi ng batas, ang kasal ay valid. Pero pwedeng kasuhan yung nagkasal. Siyempre sa paniniwala nyo may authority siya. Ganun din po naman minsan sa isang kandidato. Kumuha ka ng CONA ng isang political party. Ang paniniwala mo, otorisado yung mismong nag-issue sa'yo ng CONA, yung pala naman ay hindi. Sapagkat official nga siya ng partido, hindi naman sinabit ang kanyang pangalan bilang official signatory. Hindi pala siya nakalagay sa amin. Ang may final say kung sino official signatory kami. Sapagkat nasa amin ngayon ang listahan ng kung sino ang official signatory. Kaya po, madali po namin tingnan din yung mismong CONA ng kahit na sino kung talagang yan ay na-issue ng taong otorisado ng mismong partido. Sana nga po, sabi ko nga po, sana nga po yung partido rin mismo ay sumulat sa amin para naman may trigger. Ayaw po namin kami mismo, hindi po tama yun eh. Kasi para masyado tayong nagiging bias as against a particular candidate. Sana may mga lumapit sa aming partido, hindi kami nag-issue niyan, bakit gumagamit ng ganyan? O kaya naman, peke yung pirmang yan, bakit nanaan dyan? So at least po, may basihan ng COMELEC para mag-aksyon sa bagay na ito. Pero in the case po na nabanggit nyo, titingnan din po namin kung talagang authorizado o hindi. It's up to the party. In the final analysis, internal matter sa partido, kung bakit nakapagpa-issue ng CONA. At the same time, kung talaga bang in-authorize nila yung taong yun na mag-issue ng CONA. Sir, 2 more questions, okay lang. Then, quick follow-up dun, sir. So, sa ngayon, sir, hindi magiging dahilan ng pagka-disqualify niya yung party issue alone. Sir, tama po ba? Opo, kasi pag tinignan nyo, Section 68, ito ang mga grounds ng disqualification. Section 68 ng Omnibus Election Code, nandiyan lahat yan, yung mga election offense cases, terrorism, violence, etc. Section 12 ng Omnibus Election Code, kasama doon yung fugitive from justice, kasama doon yung green card holder, etc. So, titingnan natin yung kung naan doon. Kasama rin ang Section 39 ng Local Government Code, Republic Act 7160, kung applicable sa kanya. So, pagka wala doon, ibig sabihin, hindi siya disqualified o walang ground ng disqualification. Cancellation of candidacy, petition to deny due course or cancel candidacy. Tatandaan po natin, sabi ng kaso ng Salcedo II versus Comelec and Salcedo, para mag-constitute ng material misrepresentation, it should be material to the candidacy. Yun po kasi ang ground doon sa cancellation ng candidate, material misrepresentation or a representation that is false. And it should pertain to the qualification to the office. Age, citizenship, residency, registration as a voter, literacy. May dinagdag ang Supreme Court sa isang kaso ng Talaga versus Comelec, 3 consecutive terms. Pwedeng cancellation of candidacy yun. Pero aside from that, pag nagsinungaling ka sa sex, nilagay mo male, dapat pala female. Naglagay ka doon ng spouse, wala ka naman talaga spouse. O may spouse ka, di mo sinulat. Yan ay misrepresentation, but not material misrepresentation. Because that misrepresentation is not necessary for purposes of the qualification to run for public office. So, yun. Thank you, sir. Malinaw na po. Then, just one more, sir. Last week,
may mga party list, sir, na parang hiwa-hiwalay silang nag-file para may dispute sila na sila ang legit nominee. Meron silang internal squabble, sir, within their party list. How can COMELEC, sir, decide na itong nominee na to ang valid for this party list po? Tama po. Kaya kalimitan yung mga party list na yan, nadidelay ang proclamation. Hindi kagad sila napoproclaim on time kasi baka magkamali kami. Most recently, may isang kaso, magsasaka party list, di ba? Hanggang ngayon, hindi kami nakakapag-proclaim dahil nakapag-motion pa for reconsideration. Pero doon, naging 3 na yata yung kanilang set ng nominees, which is ganun din ang nangyari ngayon. Ganun din yung na-file sa amin. Magkakaibang set of nominees din ang na-file sa amin. So, Bombero party list, ang magsasaka party list, medyo magkakaibang set of we will have to resolve because this is an intra-party dispute. Yun nga po ang napipilitan ng COMELEC mag-resolve ng mga ganyang bagay na hindi naman dapat kami ang nagre-resolve. Sapagkat yan ay internal squabble Internal party matter yan pero napipilitan po kami i-resolve sapagkat no choice naman po kami, somebody will have to be proclaimed later. Di po ba? Ang problem po natin dito, dahil yan ay intra-party dispute, yan ay hindi po en banc case. Yan po ay in the exercise of the quasi-judicial function of the COMELEC and therefore should be raffled first to a division. Whatever will happen in a division will be elevated to the en banc. And whatever will happen to the en banc, somebody can still go to the Supreme Court to resolve. So yun, we will have to resolve po yung bagay na yan. Banggitin ko lang po, base sa aming record, at ito po yung aming patuloy na bine-verify pa, ang mga wala po na manifestation of intent to participate, Sir Gerald, ay ang SMILE, with MIP pero walang Certificate of Nomination and Acceptance, SMILE, Samahan ng Manggagawa sa Industrial Live Events, Act as One Philippines, Act as One, Kasama Regional Political Party or Kasama, Marino, ang Marino Samahan ng mga Seaman Incorporated, at ang STL, Samahan ng Totoong Larong May Puso Foundation. So yan po yung 5, SMILE, Act as One, Kasama, Marino at STL na wala pong certificates of nomination and acceptance na na-file mula sa October 1 hanggang October 8. Mamaya po, bibigay ko naman sa inyo ang listahan ng mga party list ng 30 na wala naman pong petition, wala naman pong granted na accreditation, pero nag-file pa rin ng mga manifestation o ng mga certificates of nomination and acceptance. Thank you, Chief. sir. Thank you, John. Sandra Aguinaldo, GMA News. To be followed by Patricia Lopez. Hi sir, follow up ko lang yung question kanina. So, sa ngayon, sir, wala pa po kayong information like sino yung authorized signatory for WPP. May nababanggit po kahapon yung Camp ni Kibuloy na yung Robert Pascual nga daw po yung nag-sign for him, yun daw po yung authorized. Pero yun nga, kino-question naman po ni Mr. Sani Matula. Because this is a public document, we're going to share the information, pinapakuha lang natin kung sino ang authorized signatory ng WPP as the political party. So, again, ito sana internal na lang sa partido dahil sila naman ang nagsabit sa amin, sila din naman ang nag-i-issue ng CONA, kami naman yun ang kagandahan na meron tayong submission ng authorized signatory. Sapagkat kung hindi talaga authorized o hindi autorisado kapag pumali yung CONA, then therefore independent candidate yung isang kandidato. Yun po yung magiging rule natin. So, tingnan po natin, pine-verify lang namin kung sino talaga yung authorized signatories. It may be possible signatories kasi merong iba sa Mindanao, iba sa Luzon, iba sa Visayas na signatory nila. Share din namin sa inyo information maya-maya lang. Sir, based on your long experience, yung po bang ganito indication ng factions in a party or may mga iba pong bang reason kung bakit magkakaroon ng confusion as to whether it was indeed signed by an authorized party official? Minsan po, kagagawa ng partido, malimit na pagkakataon ay kagagawa ng partido. Bakit? Hindi nagsasabit ang authorized signatory sa COMELEC. And therefore, dahil hindi nagsasabit kung sino-sino ang nag-i-issue ng CONA. At may mga pagkakataon pa na alam nyo naman,
minsan may mga instances, may mga nuisance candidates talaga na para lang makapagpatakbo ng nuisance, naghahanap ng isang partido politikal na gagawing i-attach na kona para lang hindi ma-disqualify bilang isang nuisance candidate. Ginagawa po yan. Kaya po, aware din po ang komisyon tungkol sa mga bagay na ganyan eh.